Inside these headphones you feel alive. If I lose the words to say, will the music make you stay? Tahimik ang cafe tuwing closing hours. Mahina lang ang ilaw sa counter habang dahan-dahang pinupunasan din ang mga mesa. Sa labas ng salamin tuloy-tuloy lang ang ulan. Kumakapit ang mga patak sa bintana na parang mabagal na luha. Sanay na siya rito. Tahimik na gabi, kaunting customer, at music na mahina lang ang volume. Sa ilalim ng oversized hoodie niya, nakasabit ang wired earphones na halos hindi niya inaalis ng buong araw. Jean, uwi ka na. Ako na magsasara. Napatingin siya kay Ate Mia, may-ari ng cafe. Tumango lang siya. Okay po. Paglabas niya ng cafe, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag niya habang naglalakad sa pasang kalsada. San Pablo City looked different at night. Mas tahimik, mas honest, at mas madaling marinig ang sarili mong iniisip. Pagdating niya sa apartment niya, diretso siya sa maliit na desk sa tabi ng bintana. Lumang laptop, isang desk lamp, at tambak na notebook na puro lyrics at random thoughts ang laman. Binuksan niya agad ang music app. Username, Midnight Letters. Walang nakakalam kung sino siya roon. At gusto niya yon. Huminga siya ng malalim bago gumawa ng bagong playlist. For the boy who pretends he's okay. Isa-isang nilagay ni Jean ang mga kanta. Soft indie, old OPM, slow acoustic tracks. Mga kantang parang may yakap sa lyrics. Pagkatapos nun, nag-type siya uli ng maikling message sa description. You don't always have to smile for everyone. Matagal niya itong tinitigan bago pinindot ang upload. Din humiga siya sa kama habang pinapakinggan ulit ang playlist gamit ang earphones niya. Tahimik lang ang kwarto, pero sa loob niya, parang may gusto siyang sabihin sa isang taong hindi naman makakarinig. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Sa kabilang side ng city, malakas ang tugtog ng drum sa university rehearsal room. Again! Napabuntong hininga si Robbie habang hinihigpitan ang hawak sa microphone. Bro, pagod ka na yata. Natatawang sabi ng bassist nilang si Ken. Ayos lang. Pero halatang hindi. Kahit sino sa campus kilala si Robbie. Lead vocalist, music student, campus heartthrob. Laging nasa stage, laging nakangiti. Pero ngayong gabi, pakiramdam niya, pagod na siyang maging Ruby para sa lahat. Pagkatapos ng rehearsal, isa-isang umalis ang band member, maliban kay Lawrence. Hindi ka pa uuwi? Tanong nito habang umiinom ng bottled water. Umiling si Robbie. Mamaya na. Tiningnan niya si Lawrence ng matagal. You've been quiet lately. Normal lang. Hindi mukhang normal. Ngumiti lang si Robbie. Yung klase ng ngiti na sanay siyang isuot. Hindi na kumibo si Lawrence. Sanay na rin siyang hindi pinapasok ni Robbie sa totoong nararamdaman nito. Pagkaalis ni Lawrence, bumagsak si Robbie sa sofa sa rehearsal room at napapikit. Pagod, pero hindi siya inaantok. Kaya binuksan niya ang phone niya at nag-scroll ng music app. Hanggang may nakita siyang playlist. For the boy who pretends he's okay. Napakunot no siya. Curious siyang pinindot ito. At doon nagsimula ang gabi niya. May hinang tugtog ng unang kanta. Soft guitar, rain sounds, warm vocals. Habang nakikinig si Robbie, unti-unting bumagal ang paghinga niya.
Parang may taong tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. Walang pressure, walang expectation. Nang mabasa niya ang description, "You don't always have to smile for everyone." Natigilan siya. Parang direktang may kumakausap sa kanya. Napatingin siya sa username. Midnight Letters. Hindi niya kilala. Pero bakit parang kilalang kilala siya nito? Tinapos niya ang buong playlist nang hindi namamalayan ng oras. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, gumaan ang pakiramdam niya. Sumunod na araw, naging habit iyon ni Robbie. Tuwing gabi, pinapakinggan niya ang playlist ni Midnight Letters. Hanggang habang nasa bus, habang nasa rooftop, habang hindi siya makatulog. At sa bawat playlist, parang mas lalong personal. Meanwhile, si Jean walang kaalam-alam. Simple lang ang araw niya. School sa umaga, cafe sa gabi, music kapag madaling araw. Pero isang hapon, bumukas ang pinto ng cafe at pumasok si Robbie kasama ang ilang bandmates. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jean. Hindi dahil sikat si Robbie, kundi dahil matagal niya na itong gusto. Tahimik lang, from afar. Minsan sa hallway, minsan sa school events, minsan habang nanonood ng rehearsal mula sa malayo. "Isang ice Americano," sabi ni Robbie habang nakatingin sa menu. Hindi agad nakasagot si Jean. "Sir?" Napakurap siya. Okay." Tahimik siyang gumawa ng order habang pilit hindi tumitingin kay Robbie. Pero naririnig niya ang boses nito. Tawa nito, mga simpleng salita nito. At katulad ng dati, parang may mabigat na lungkot sa ilalim ng lahat. Pag-abot ni Jean ng drinks, sandaling nagtama ang mata nila. "Thanks," nakangiting sabi ni Robbie. Simple lang yon, pero sapat para hindi makatulog si Jean ang buong gabi. 12:00 na naman. Umuulan ulit. Nasa desk si Jean habang nakatitig sa laptop screen niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero naalala niya silver headphones ni Robbie kanina sa cafe. Napangiti siya ng kaunti. Then gumawa siya ng bagong playlist. For the boy wearing silver headphones. Habang ina-upload niya yon, hindi niya napansing nanginginig ang kamay niya. Parang first time niyang naging reckless. Kinagabihan, nakahiga si Robbie sa kama habang nag-scroll ulit sa app. Then lumabas ang bagong upload ni Midnight Letters. For the boys wearing silver headphones. Dahan-dahan niyang hinawakan ng headphones niyang nakapatong sa linya. Silver. Exactly silver. Nanlambig ang batok niya. Hindi ito coincidence. Hindi pwede. Tahimik niyang pinindot ang playlist. At habang tumutugtog ang unang kanta, first time niyang inisip, kilala ko ba tong taong to? Madaling araw na pero gising pa rin si Robbie. Nakahiga siya sa kama habang paulit-ulit na tumutugtog ang playlist. For the boy wearing silver headphones. Tahimik ang buong kondo unit. Tanging ulan sa labas at mahinang static na earphones ang naririnig niya. Pero mas maingay ang utak niya. Kasi imposible namang coincidence yun. Hindi naman sikat ang silver headphones niya. At lalong walang dahilan para gumawa ng playlist tungkol doon. Unless kilala siya ng tao sa likod ng account na iyon. Napabuntong hininga siya at napatitig sa username. Midnight Letters. No profile picture. No real name. Puro playlist lang. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang gustong malaman kung sino yon. At bakit pakiramdam niya kilalang kilala siya nito. Kinabukasan sa university, lutang si Robbie buong rehearsal. "Bro, pakatlong beses mo nang mali yan," natatawang sabi ng drummer. "Sorry." "May problema ka ba?" tanong ni Lawrence habang nakasandal sa keyboard setup. "Ayos lang," pero halatang hindi. Habang nagpa-practice sila, mayat-mayat chinecheck ni Robbie ang phone niya. Nag-upload ba ulit si Midnight Letters? May bagong clue ba? Napailing si Lawrence habang nakatingin sa kanya. "May kachat ka, no?"
Napataas agad ang ulo ni Robbie. Wala. Sinungaling. Tumawa ang ibang members. Pero si Robbie, hindi makatawa ng maayos. Kasi hindi niya rin maintindihan ang sarili niya. Bakit ba siya naapektuhan sa isang anonymous account? Meanwhile, nakaupo si Jin sa likod ng classroom habang tahimik na nagsusulat sa notebook niya. Hindi lecture ang isinusulat niya, kundi playlist. Some people sound lonely even when they laugh. Napahinto si Jin matapos isulat yun. Kasi eksaktong-eksakto yun kay Robbie. Mula nang makita niya ito sa cafe, ilang araw nang makalipas. Mas lalo niya itong naiisip. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil si Robbie, kapag wala sa stage, mas tahimik, mas pagod, mas totoo. Habang abala ang buong klase, palihim niyang binuksan ang phone niya at chinik ang music app. Natigilan siya. The same listener was online again. Number 1 listener pa rin. Hindi niya alam sino yun. Napapangiti siya sa tuwing makikita niyang active ang account na yun. Parang may invisible connection silang dalawa. At hindi niya alam na si Robbie mismo yun. Pagkatapos ng klase, dumiretso si Jin sa cafe. Mahina ang ulan, malamig ang hangin, at halos walang customer. Habang nag-aayos siya sa pastries sa display case, bumukas ang pinto at agad siyang natigilan. Si Robbie, kasama si Lawrence. Tumawa si Lawrence habang ikinikwento. Pero si Robbie tahimik lang habang nakatingin sa phone niya. Then, pagkatapos, nagkangat ito ng tingin. At nagtama ulit ang mata nila ni Jin. Saglit lang, pero sapat para kabahan si Jin. 2 ice latte, sabi ni Lawrence. Tumango si Jin at mabilis na tumalikod papunta sa counter. Habang ginagawa niya ang order nila, pilit niya ang pinapakalmado ang sarili niya. Bakit ba siya kinakabahan? Hindi naman siya kilala ni Robbie. Hindi naman nito alam na siya si Midnight Letters. Right? Bro, napatingin si Robbie kay Lawrence. Ha? Kanina ka palutang. Pagod lang. Hindi ka mukhang pagod. Hindi sumagot si Robbie. Sa totoo lang, kanina pa siya palihim na nakatingin kay Jin. Hindi niya alam kung bakit. Pero simula nung nakita niya ang playlist tungkol sa silver headphones, pakiramdam niya may possibility na no, imposible. Hindi pwede. Pero bakit parang may kakaiba kay Jin? Tahimik, observant, at parang laging may gustong sabihin pero hindi sinasabi. Order for table 3, may nang sabi ni Jin. Lumapit siya para ilapag ang drinks. Paglapit niya, napansin agad ni Robbie ang earphones nitong nakasabit sa leeg. Lumang wired earphones, same type na laging binabanggit sa playlist. Biglang may pumasok na idea sa utak niya. Mahilig ka sa music? Tanong niya bigla. Nagulat si Jin. Oo. Anong genre? Depende sa mood. Favorite artist? Saglit na natahimik si Jin. Hindi niya inaasahang kausapin siya ni Robbie ng ganun ka-casual. Marami. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Robbie ng kaunti. Safe answer. Bahagyang natawa si Jin. At first time yun na narinig ni Robbie. Soft, mahina, pero genuine. Hindi niya namalayang napangiti rin siya. Sa kabilang side ng table, tahimik lang na inoobserbahan sila ni Lawrence at hindi niya gustong nararamdaman niya. Kinagabihan, nag-upload uli si Jin ng bagong playlist. Songs for someone who look tired all the time. I hope you rest before the world asks too much from you. Pag-upload niya, napahiga siya sa kama at pinikit ang mata niya. Hindi niya dapat ginagawa ito. Masyado nang obvious, pero hindi niya mapigilan. Music lang naman yun. Hindi naman malalaman ni Robbie. Pero eksaktong 5 minuto matapos ma-upload, nag-notify agad ang screen niya. Midnight listener started listening. Napabangon si Jin. Online agad. Napangiti siya nang hindi namamalayan. Sa kabilang banda, nasa rooftop si Robbie habang pinapakinggan ang bagong playlist.
Mahina ang hangin, nasa kamay niya ang phone. Sa tenga niya, boses ng kantang parang direktang kinakausap siya. Then nabasa niya uli ang description. I hope you rest before the world asks too much from you. Napapikit siya. Kasi pagod na talaga siya. At walang nakakapansin nun. Except this person. Except midnight letters. Bigla siyang nagsalita sa hangin. Who are you? Tahimik lang ang gabi. Pero habang tumutugtog ang kanta, mas lalo niyang gustong hanapin ang taong iyon. Sumunod na araw, nag-live si Robbie sa social media habang nasa music room. Casual lang sana. Random guitar session. Kaunting kanta, kaunting usapan. Libo agad ang viewers. Habang nagbabasa siya ng comments, may biglang nagtanong. May inspiration ka ba lately? Napahinto siya. Hindi niya alam bakit. Pero midnight letters agad naisip niya. Ngumiti siya ng kaunti bago sumagot. Meron yata. Nag-ingay agad ang comment section. Oh, sino yan? May crush si Idol. Tumawa si Robbie. Pero maya-maya, naging tahimik ang expression niya. Then, sinabi niya softly. Kung sino ka man, salamat sa playlist. Sa apartment niya, napatigil si Jin sa panonood. Nanlamig ang daliri niya. Ha? Mahina pero malinaw niya yung narinig. At bago pa matapos ang live, idinagdag pa ni Robbie. Parang ikaw lang kasi yung honest sa akin. Tahimik si Jin matapos yun. Unti-unting uminit ang mata niya. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil for the first time, pakiramdam niya may taong nakarinig rin sa kanya. Pero ilang minuto matapos ang live, may bagong upload si story ni Lawrence. Picture nilang dalawa ni Robbie sa studio. Magkatabi, magkahilig ang ulo habang natutulog. May caption, Long nights with my favorite person. Biglang sumikip ang dibdib ni Jin. Parang may malamig na bagay na bumagsak sa kanya. Napababa siya ng phone. Of course. Siyempre. Bakit niya ba iniisip na may chance siyang mapansin? Tahimik siyang tumayo mula kama niya. Lumapit sa desk at gumawa ng bagong playlist. Mas mabagal ang kanta. Mas masakit ang lyrics. Mas tahimik. Maybe I was just a background noise. At habang in-upload niya yan, sa kabilang side ng city, biglang nalamig ang pakiramdam ni Robbie nang makita ang notification. Madaling araw na makita ni Robbie ang bagong upload ni Midnight Letters. Maybe I was just background noise. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero iba ang pakiramdam ng playlist title na yon. Parang paalam. Agad niya yung pinindot. May hinang unang kanta. Puro static intro. Mabagal ang piano. At lyrics na puro tungkol sa feeling na replaceable. Habang tumatagal, sumisikip ang dibdib ni Robbie. Din nabasa niya ang isang description. Some people are only meant to be heard for a little while. Napamura siya ng mahina. Hindi maganda to. Hindi niya alam bakit apektado siya. Pero ayaw niyang mawala yung tao na nasa likod ng playlist. Kahit hindi niya kilala. Kahit hindi niya pa nakikita ng maayos. Or maybe nakita niya. At may kutob siyang alam niya kung sino. Kinabukasan, diretso agad si Robbie sa cafe matapos ang klase. Hindi niya alam ano exactly gagawin niya ron. Basta gusto niyang makita si Jin. Pagpasok niya, agad niyang nakita ito sa counter. Tahimik, naka-earphones, habang nagsusulat sa maliit na notebook. Hindi napansin ni Jin pagpasok niya. Hanggang sa marinig nito, isang caramel macchiato. Napatingin si Jin at bahagyang natigilan. Okay. Habang ginagawa nito ang order, palihim naman ito ang inobserbahan ni Robbie. May kung anong familiar sa kanya. The way Jin moves, the way he chooses songs sa cafe speaker, the way he looks outside kapag umuulan. Parang lahat ng nasa playlist. Then, may tumugtog sa cafe. Isang instrumental version ng kantang nasa
For the boy who pretends he's okay. Biglang napatingin si Robbie sa speaker. Then kay Jean. Then back sa speaker. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. No way. Tahimik niyang nilapitan ng counter. Mahilig ka talaga sa playlist, no? Tanong niya. Napahinto si Jean. Oo. May favorite ka bang account? Sandaling natahimik si Jean. Kinabahan siya bigla. Meron. Ano username? Nagkatinginan sila. At doon unang naramdaman ni Jean na parang may alam si Robbie. Pero bago pa siya makasagot. Bro! Biglang dumating si Lauren sa cafe. Napatras agad si Robbie. Kanina pa kita hinahanap. May bibilihin lang. Napatingin si Lawrence kay Jean. Tahimik, malamig. At agad niyang napansin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. May nang sabi niya. Ikaw pala yung coffee guy. Bahagyang yumuko si Jean. Hello. Pero hindi ngumiti si Lawrence. At hindi niya rin gusto kung paano tumingin si Robbie kay Jean. Pagkalis nila, hindi mapakali si Robbie buong araw. Paulit-ulit sa utak niya. Maybe I was just background noise. At mukha ni Jean. Pagdating ng gabi, hindi siya makapagpigil. Nag-message siya sa anonymous account. First time ever. Midnight listener. Please don't disappear. Nasa apartment si Jean na makita niyang notification. Nanlaki ang mata niya. Kasi never nag-message ang listener na yun. At mas lalong hindi niya inaasahang masasaktan siya sa simpleng sentence na yun. Dahan-dahan siyang nag-reply. Halos 1 minuto bago sumagot si Robbie. Because your playlist make things quieter. Napahawak si Jean sa dibdib niya. Parang may mainit na bagay na dahan-dahan kumakalat doon. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, sincere yun. Nag-reply siya ulit. Maybe you just like the songs. Agad sumagot si Robbie. No, I think I like the person arranging them. Tahimik, biglang uminit ang mukha ni Jean. Hindi niya alam paano sasagot. At the first time matapos ang matagal na panahon, kinilig siya ng totoo. Sumunod na mga araw, mas dumalas ang usapan nila online. Hindi pa rin nila alam identities ng isa't isa. Pero gabi-gabi silang magka-chat. About songs, about favorite lyrics, about insomnia, about loneliness. At unti-unting naging safe place nila ang isa't isa. One night, habang nasa rooftop si Robbie, tinawagan niya si Lawrence. Nasaan ka? Rooftop. Again? Tahimik si Robbie. Then, diretsong tanong ni Lawrence. May iba ka bang kausap? Napakunot ng noo si Robbie. Anong ibig mong sabihin? I mean, lately parang wala ka rito. Napabuntong hininga si Robbie. Pagod lang ako. Hindi lang pagod yan. Tahimik ulit. Then mas mahina ang boses ni Lawrence. Kilala mo ba talaga yung kausap mo online? Hindi agad sumagot si Robbie. Kasi hindi niya kilala. Pero pakaramdam niya, mas kilala siya nito kaysa sa karamihan ng taong nasa paligid niya. Sa kabilang banda naman nakaupo si Jean sa ospital kasama ang kuya niya. Tahimik ang hallway, mahina ang ilaw. At sa loob ng kwarto, nakatingin lang sa bintana ang kuya niya habang nakasuot ng hearing aid. Dati itong musician, dating vocalist. Pero matapos ang aksidente 2 taon nang nakakalipas. Bahagya na lang nitong naririnig ang mundo. Tahimik ang upo ni Jean sa tabi nito. May ginagawa ka pa rin bang playlist? Tanong ng kuya niya. Nagulat si Jean. Paano mo nalaman? Ngumiti ito ng mahina. Kapag masaya ka, mabilis kang mag-type. Napatawa si Jean ng kaunti. Then, naging tahimik ulit. Minsan, natatakot ako. Bulong niya. Saan? Na baka isang araw, wala nang makarinig ng feelings ko. Matagal siyang tinitigan ng kuya niya. Bago ito, marahang tapikin ng kamay niya. May makakarinig niyan. Kinagabihan, nakatayo si Jean sa rooftop ng apartment habang naka-earphones.
Then, nag-vibrate ang phone niya. Message from Midnight Listener. Can I ask something? Nag-reply siya. What? Matagal bago dumating ang kasunod. Are you lonely too? Napapikit si Jin habang iniipan ng hangin ang buhok niya. Then slowly, nag-type siya. Only when the music stops. Mahigit 12:00 ng gabi, tahimik ang rooftop maliban sa hangin at mahinang tugtog mula sa earphones ni Jin. Ulit-ulit niyang binabasa ang last message niya kay Robby. Only when the music stops. Hindi na agad sumagot si Midnight Listener pagkatapos nun. At hindi alam ni Jin kung bakit siya kinakabahan. Parang masyado na silang naging totoo para sa isa't isa. Kahit hindi pa nila alam ang pangalan nila. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone niya. Then, maybe I'll keep listening. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jin. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya hindi na siya nag-iisa. Sunod na linggo, mas naging magulang ang buhay ni Robby. Midterms, band rehearsals, upcoming University Music Festival. Halos wala siyang tulog, pero kahit gaano siya kapagod, lagi siyang online pagsapit ng gabi para hintayin si Midnight Letters. At unti-unti, hinahanap niya na ito. Bro, napalingon si Robby habang nasa rehearsal room. Nakasandal si Lauren sa pinto habang nakapalupot ang mga braso. Kausap mo na naman ba yung anonymous account? Nanahimik si Robby. Which already answered the question. Napabuntong hininga si Lawrence. Hindi mo pa rin kilala kung sino yan. I know. Then, bakit parang mas importante na siya kaysa sa mga tao rito? Diretso ang tanong at diretsong tumama iyon kay Robby. Hindi siya agad nakasagot. Kasi kahit siya, hindi niya maintindihan ang sarili niya. Bakit ba sobrang bigat ng pakiramdam kapag hindi nag-reply si Midnight Letters? Bakit pa siya napapangiti sa simpleng playlist titles? Bakit pakiramdam niya, hinahanap niya ang taong iyon kahit saan? Hindi ko sinasabing importante siya. Mahinang sagot niya. Napatawa si Lawrence nang malapit. Sinungaling ka talaga kapag natatakot ka. At pagkatapos nun, umalis siya ng rehearsal room. Iniwan si Robby na mas lalong magulo ang isip. Sa kabilang banda naman, habang nagsasara ng cafe si Jin, biglang may pumasok at agad siyang natigilan. Si Robby, mag-isa. Basang-basa dahil sa ulan. Sorry. Hingal nitong sabi. Open pa? Oo. Tahimik na naupo si Robby sa usual table nito habang ginagawa ni Jin ang order. Hindi niya maiwasang kabahan. Lalo na dahil pakiramdam niya, iba ang tingin ni Robby sa kanya lately. Mas matagal, mas mapapansin. Paglapit niya sa table, thanks, may nang sabi ni Robby. Welcome. Tahimik ulit. Pero bago makalayo si Jin, wait, napahinto siya. Dahan-dahang tumingin sa kanya si Robby. May tanong ako. Ano? Saglit na natahimik si Robby. Then, dahan-dahan. Naniniwala ka bang pwede mo talaga makilala ang isang tao kahit hindi mo pa siya nakikita ng buo? Parang tumigil ang mundo ni Jin. Kasi pakiramdam niya, hindi lang yun random question. Napilitan siyang ngumiti. Depende siguro. Saan? Kung gaano sila kahanis kapag walang nakakakita. Tahimik si Robby. Matapos yun. At mas lalo siyang sigurado. Si Jin yun. Hindi pa niya kayang patunayan. Pero sa puso niya, alam niya na. Kinagabihan, nag-upload si Jin ng bagong playlist. Songs you listen when you're falling quietly. At gaya ng dati, unang nakinig si Midnight Listener. Pero this time, may kasunod na sa message. I think I know you. Biglang nanlamig ang kamay ni Jin. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa screen. Matagal bago siya nakapag-type.
What if you're wrong? Agad nag-reply si Robby. Then let me be wrong in person. Napapikit si Jean. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang umiyak. Siguro dahil first time na may taong gustong hanapin siya. Hindi dahil sikat siya. Hindi dahil kailangan siya. Kundi dahil gusto talaga siyang makilala. Pero hindi lahat masaya. Kinabukasan biglang nag-trending online ang account ni Midnight Letters. May nag-post kasi ng screenshot ng playlist sa University Freedom Wall. Who is Midnight Letters? Ang sakit ng mga playlist. Parang main character energy. Tumami ang followers ni Jean overnight. Tumami rin ang theories. At habang naglalakad siya sa hallway, pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya sanay doon. Mas lalong hindi siya komportable. Habang sakabi siya ng gabi, sunod-sunod ang notification sa phone niya. Mention, message, tags. Huminga siya ng mabigat. Pagkatapos, may customer na nagsalita malapit sa counter. Feeling deep naman ang Midnight Letters na yan. Totoo, baka aesthetic lang yan. Tapos baka gawa-gawa lang naman ng problems. Tahimik lang si Yins habang nagpupunas ng baso. Pero bawat salita, ramdam niya. Hanggang sa biglang may boses mula sa likod. Kung wala kayong magandang sasabihin, manahimik na lang kayo. Napatahimik si Jean. Si Robby, tahimik agad ang buong cafe. Diretsong tingin si Robby sa dalawang estudyante. Hindi nila gets. Mahinang sabi ni Robby. Tahimik lang si Jean habang hawak ang basong pinunasan niya. Pero sa loob niya, magulo. Kasi bakit pakaramdam niya, kilala na siya ni Robby? At bakit parang mas lumalala ang takot niya habang mas lumalapit ito? Pagkatapos magsara ng cafe, sabay silang lumabas. Mahina pa rin ang ulan. Walang nagsasalita habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. Pero hindi awkward. Parang pareho silang may gustong sabihin. Hindi lang alam paano sisimulan. Hanggang nagsalita si Robby. Hindi ka ba napapagod? Napatingin si Jean. Saan? Sa pagtatago. Tumigil sandali ang paghinga ni Jean. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Robby. Tapos marahan siyang umiti. Wala. Pero hindi naniwala si Jean. Kasi ramdam niyang may alam na ito. Pagdating sa apartment, agad binuksan ni Jean ang app. At gaya ng inaasahan niya, online si Midnight Listener. Parang hinihintay siya. May bagong message. Can I tell you something honestly? Napalunok si Jean bago nag-reply. Okay. Matagal bago sumunod ang typing bubble. Tapos, I keep looking for you in real life. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jean. Hindi siya makahinga ng maayos. Pakiramdam niya, unting-unti na lang, malalaman na ni Ruby ang lahat. At imbis na matawa siya, natatakot siya. Kasi paano kung mawala lahat kapag nalaman niya? Dahan-dahan siyang nag-type. Maybe you won't like me once you find me. Halos instant sumagot si Robby. I don't think so. That's impossible. Tahimik na napahawak si Jean sa dibdib niya. Delikado na to. Sobrang delikado na. Sa kabilang banda, nakaupo si Lawrence mag-isa sa rehearsal room habang paulit-ulit pinapatugtog ang bagong playlist sa Midnight Letters. Hindi siya tanga. Ramdam niyang si Robby ang tinutukoy ng account na yan. At mas ramdam niyang nahuhulog si Robby. Napabuntong hininga siya at napasandal sa upuan. Matagal na niyang gusto si Robby. Pero never naging tama ang timing niya. At ngayon, may anonymous stranger na biglang naging mas importante kaysa sa kanya. Masakit yun. Kinabukasan, sobrang ingay ng campus. Trending pa rin si Midnight Letters. May gumagawa ng parang theorist thread online. Baka music student, baka broken, baka babae. Habang naglalakad si Jean sa hallway, mas lalo siyang naiilang. Hanggang sa biglang may humawak sa pulso niya. Napalingon siya. Si Robby. Ha? Samahan mo ako. Hindi nakatanggi si Jean. Dinala siya ni Robby sa rooftop ng arts building. Tahimik, mahangin. Halos walang tao.
Pagkabitiw ni Robbie sa kamay niya, doon lang na-realize ni Jean gaano kainit ang hawak nito. Robbie, relax, mahilan nitong sabi. Hindi kita dinala dito para interrogate. Napatahimik si Jean. Lumapit si Robbie sa railings habang nakatanaw sa city. Dito ako pumupunta kapag napapagod na ako. Tahimik lang si Jean habang nakikinig. Tapos biglang nagsalita si Robbie. Pakiramdam mo ba may version ka ng sarili mo na mas madaling maging honest? Unti-unting nanlamig ang katawan ni Jean. Kasi parang diretsyong-diretsyo na talaga ang tanong. Siguro, tumango si Robbie. Parehas tayo. May hangin. May tumutugtog na malayong music mula sa kabilang building. Then, dahan-dahang nagsalita si Robbie. Kapag kasi kilala ka ng tao, minsan mas mahirap maging totoo. Napatingin si Jean sa kanya. At first time, nakita niya ang pagod sa mukha ni Robbie nang walang tinatagong ngiti. Hilaw, tahimik, totoong tao. Pagkatapos, ngumiti ito ng mahina. At somehow, mas honest ako sa isang strangers online. Tuluyang bumilis ang tibok ng puso ni Jean. Hindi niya alam saan titingin. Nakakatawa, no? Natatawang sabi ni Robbie. Hindi nakasagot si Jean. Kasi hindi yun nakakatawa para sa kanya. Nakakatakot yun. Dahil pakiramdam niya, isang hakbang na lang. At mawawala na ang anonymous world nilang dalawa. Kinagabihan, biglang nagulat ang buong campus sa bagong post. May nag-leak ng partial identity ni Midnight Letters. Screenshot, schedule, at lorry photo ng coffee shop kung saan nagtatrabaho si Jean. Sunod-sunod notification sa phone niya. Messages, mentions, followers. Nanlamig siya at mas lalong may isang notification na nagpahinto sa kanya. Message from Midnight Listener. Tell me it's not you. Tahimik na napatitig si Jean sa screen. Habang sa kabilang side ng city, nakaupo si Robbie sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak sa phone niya. At unang beses talagang natakot mawalan ng isang taong hindi pa niya lubos na nakikilala. Tahimik ang buong apartment ni Jean. Tanging tunog lang ng notifications, paulit-ulit na naririnig niya mula sa phone niya. Messages, mentions, follow request. Parang biglang pumasok ang buong mundo sa maliit at tahimik niyang buhay. At gusto niya agad tumakas. Nakatitig lang siya sa huling messages ni Robbie. Tell me it's not you. Nanlalabo ang patingin niya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natatakot siya. Kasi kapag sinabi niyang oo, magiging totoo na lahat. Wala nang anonymous safety. Wala nang pagtago. Wala nang midnight letters. Magiging si Jean na lang siya. At paano kung hindi sapat yun? Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone niya. Incoming call. Robbie. Hindi niya agad sinagot. Hinayaan lang niyang magaling habang mahigpit ang hawak sa phone niya. Hanggang sa tumigil. Then, may bagong message. Please talk to me. Napapikit si Jean. At doon siya tuluyang napaiyak. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Hindi rin siya nag-online. At unang beses matapos ang ilang buwan, walang bagong playlist si Midnight Letters. Pagkatapos, halos mabaliw si Robbie kahanap sa kanya. Pumunta siya sa cafe, sarado ito. Pumunta siya sa rooftop, wala roon. Music room, wala rin. Bro, calm down, sabi ni Lawrence habang sinusundan siya sa hallway. Pero hindi nakinig si Robbie. Kailangan ko siyang makita. Hindi mo pa siya totally kilala. Biglang huminto si Robbie. At doon lang niya na-realize. Oo nga, hindi pa niya totally kilala si Jean. Pero bakit parang mahalaga na agad ito? Huminga siya na mabigat bago maraang sinabi. Pero totoo siya. Tahimik si Lawrence matapos yan. At sa unang pagkakataon, tinanggap niyang natalo siya bago pa man siya umamin. Noong gabing yon, malakas ang ulan. Nasa bus stop si Jean habang yakap ang bag niya.
Hindi niya alam saan pupunta. Gusto niya lang mawala muna. Tahimik niyang sinuot ang earphones niya at pinagtugtog ang random playlist. Pero maya-maya may humintong sasakyan sa harap niya. Bumukas ang pinto at bumaba si Robbie. Basang-basa, hingal. Halatang ilang oras nang naghahanap. Agad natigilan si Jean. Robbie? Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan. Bakit hindi ka sumasagot? Hindi makatingin si Jean. Kasi wala namang dapat sabihin. Tingin mo wala. Mahinang ulan sa paligid nila. Street lights, malamig na hangin, at parehong mabilis ang tibok ng puso nila. Hindi mo dapat ako hinanap. Bulong ni Jean. Huli na. Napapikit si Jean. Kapag nalaman mo kasing lahat, baka mawala din to. Hindi agad sumagot si Robbie. Sa halip, lumapit pa siya. Mas malapit pa para marinig ni Jean maging ang paghinga niya. At dahan-dahan, hindi ako nakinig sa playlist mo dahil curious ako. Unti-unting napaangat ang tingin ni Jean. Bakit? Diretsong tumingin si Robbie sa kanya. Kasi pakiramdam ko, may taong unang beses talagang nakarinig sa akin. Nanikip ang dibdib ni Jean. At bago pa siya makaiwas, marahang hinawakan ni Robbie ang kamay niya. Mainit, totoo. Hindi online, hindi anonymous, hindi imagination. Tumingin ka sa akin, Jean. Dahan-dahan siyang sumunod. At doon nakita ni Robbie ang takot sa mata niya. Pero may halong pag-asa. Ngumiti si Robbie ng mahina. So ikaw pala. Parang gusto ulit umiyak ni Jean. Kailangan mo bang ma-disappoint? Mahina niyang tanong. Agad kumunot ang noon ni Robbie. Bakit ako madi-disappoint? Kasi ako lang to. Mahabang patahimikan. Pagkatapos, humigpit ang hawak ni Robbie sa kamay niya. Jean, may nakang sabi niya. Ikaw ang hinahanap ko. Tuluyang bumagsak ang luha ni Jean matapos marinig yan. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting humupa ang issue online. At unti-unti ring naging normal ulit ang buhay nila. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi na sila strangers. Hindi na sila takbuhan lagi sa gabi. Naging parte sila ng totoong buhay ng isa't isa. Isang gabi, may maliit na acoustic event sa Hearing Rehabilitation Center kung saan regular ang papunta ng kuya ni Jean. Warm lights, tahimik na audience, mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Nasa backstage si Jean habang kinakabahan. Huminga ka, natatawang sabi ni Robbie. Habang inaayos ang guitar strap niya. Ikaw nga itong kakanta. Para sa'yo naman, napatingin si Jean sa kanya. At agad na umiwas dahil namula siya. Paglabas ni Robbie sa maliit na stage, tahimik ang buong room at nagsimula siyang tumugtog. Soft guitar, gentle voice. At habang kinakanta niya ang original song niya, unti-unting napaluha si Jean. Kasi bawat lyrics, pakiramdam niya, siya yon. Bawat linya, parang sagot sa lahat ng playlist niya. Pagkatapos ng kanta, mahina pero malinaw. Nagsalita si Robbie sa microphone. Para ito sa taong nagturo sa akin na minsan, mas madaling marinig ang puso ng isang tao sa pagitan ng mga kanta. Tahimik buong room. Pagkatapos ngumiti siya habang nakatingin ng direkta kay Jean. Title nito, Playlist for You. Gabing-gabi na matapos ang event. Magkatabi silang nakaupo sa rooftop ng apartment ni Jean. City lights, malabig na hangin, at isang earphones na pinaghatian nila. Tahimik lang, komportable. Anong kanta to? Tanong ni Robbie habang nakapikit. Ngumiti si Jean ng mahina. Favorite ko. Bakit? Saglit siyang tumingin kay Robbie. Tapos marahan siyang sumandal sa balikat nito. Kasi ikaw yung naalala ko. Tahimik na napangiti si Robbie. At habang tumutugtog ang music sa pagitan nilang dalawa, for the first time, wala nang kailangang itago.
Rain keeps falling outside my room. Somehow you sound closer tonight. Midnight streets and silver lights, your voice still echoes in my mind. Static noise and passing cars still can't drown out who you are. I play our songs at 2 a.m. like somehow you can hear again every lyric left unsaid, lies between the songs instead. And maybe I'm scared you'll disappear when morning comes around. But every playlist pulls you near without a single sound. So stay a little longer tonight. Inside these headphones you feel alive. If I lose the words to say, will the music make you stay? Every heartbeat, every line feels like yours somehow with mine. Maybe love was always hiding between the songs. Coffee stains and neon rain, I memorize your quiet pain. Everybody hears your voice, but no one hears the lonely noise. And I don't know your favorite place, but I could recognize your pain from the way you say I'm fine, like you're running out of time. And maybe I'm scared you'll know it's me behind these melodies. But if you hear this one tonight, come find me in the rain. So stay a little longer tonight. Inside these headphones you feel alive. If I lose the words to say, will the music make you stay? Every heartbeat, every line feels like yours somehow with mine. Maybe love was always hiding between the songs. If silence takes the world someday, promise me you'll press replay. 'Cause even when the speakers fade, I'll still hear your name. Stay a little longer tonight. You're the reason these songs survive. Now I finally found the words hidden underneath the hurt. Every midnight, every tune led me closer back to you. Maybe we were always written between the songs. Whoa. Rain keeps falling, but I'm not lonely anymore.